Nagbabalik ang Largadon Live at ngayong umaga ay makakasama natin sa ating talakayan si Department of Migrant Workers Undersecretary Patricia Ibon Kaunan. Yusek PY, mas kilala siya sa pangalang PY. Maraming salamat sa pagpapaunlak mo sa aming imbitasyon dito at sa iyong kaalaman ay nag-guest na rin dito si Secretary Hans Kakdak at yun ay mga nakaraang 3 buwan na, no? At napakaganda ng aming pag-uusap. Ngayon, kaya ka namin inibitahan ay dahil na noong isang araw lamang ay nagkasama tayo doon sa DMW Action Center na si Pangulong Bongbong Marcos mismo at si First Lady Aliza Araneta Marcos ang nagpasinaya. Dahil napakaganda ng layunin nitong Action Center ng Department of Migrant Workers. Maaari mo bang ikikwento sa ating mga nanunood kung ano ang layunin nitong Action Center na ito? Well, first, good morning, Sec. Larry. Maraming salamat sa pag-imbita sa DMW at hello sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga kababayan nating OFW sa nakikinig today. Sec. Larry, ang daming fake news tungkol dito sa one-stop shop. Diretsuhin ko na. Si Presidente Bongbong Marcos at si First Lady Liza Marcos ang nagsabi doon pa sa dati nating Secretary, late Secretary Susan Ople, kaibigan ko yun. Opo. Nung time na yun, sabi po, kailangan yung serbisyo, hindi lamang ng DMW, kundi ng iba't ibang ahensya po ng gobyerno na merong services at programa para sa OFWs. Pag-isahin na lang sa isang lugar para hindi po nagta-travel, nagpupunta dito, doon, ang ating po mga kababayan. So, sama-sama po sa isang bahay dito po sa Land Bank Building, ang unang-una po nating Action Center. Bagong Pilipinas Action Center. Oo. Napakaganda niyan. At dito ay kapag meron silang aasikasuhin tungkol sa kanilang passport o yung mga reintegration programs natin, yung mga tulong na ginagawa ng DTI, dito sila pwede makipag-ugnayan. Kaya nga ito one-stop shop, di ba? Isa na lang po, Sec. Larry, isa na lang po ang pupuntahan ng ating mga kababayan. Mula po sa bago pa sila umalis hanggang sa bumalik po sila. Ibig sabihin po, yung pagproseso ng mga dokumento po nila para makaalis sila ng legal, hanggang sa even TESDA po, nakasama natin, SSS. Oo, marami tayong mga partners yan, partner agencies. Pag-ibig, yung PhilHealth po, nandito na. Yung sinabi niyo po, DTI, kung pumalik po sila, gusto nila magnegosyo. Even po, Department of Agriculture, DOST, even Department of Tourism po, Sec. Larry. At nandun po ang OWA. Kasi po ang ating attached agency. At yung OWA, magaling din ang administrator niyan, si Arnel Ignacio. Napakagaling po, alam mo ba na kaibigan ko yan nung wala pa siya sa gobyerno? Matagal ko na kaibigan. Nung artista pa po kayo? Oo, artista pa. Nung araw yon, gabi na ngayon. Yung OWA po, Sec. Larry, meron siya rin kasamang facility, kasama ng ating one-stop shop. Ito po yung Migrants Brew. Ito po ay idea ni Admin Arnel. Alam niyo po ba pang 23rd na ang Migrants Brew? Ano po ito? Sabi niya, bakit ganun pag OFW, kahit kape, wala man lang mabigay. Sabi niya, tapos yung iba po, magsa-Starbucks. Ibigay natin yung ganong klaseng serbisyo. Ano ba naman yung kape, konting merienda? Libre po yan. Ay, maganda yan. Sec. Larry, libre po yan. Kasi ang gagawin ko, bababala ako ng opisina ko at doon ako magkakape. Mga OFWs. Libre po, at the same time po, may wifi, may tatambayan sila, habang po nag-aantay ng kanilang numero na tawagin para doon po sa one-stop shop. At yan ay maasikasi nila ang kanilang mga papeles na hindi na sila palipat-lipat ng mga ahensya. Hindi na kundi po. nandun na lahat. Napakaganda ng proyekto na yan na ibinuo ni Presidente Bongbong Marcos. Kaya nga personal siya mismo ang inaugurate niyan eh. Opo, at ang sabi po niya kay Sec. Hans, gawin pa natin po ito outside Metro Manila. So, for next year po, we're looking forward, Sec. Larry, na magawa namin ito all over the Philippines. Meron na po tayong mga one-stop shop, meron na po tayong
mga migrants brew. Pero mas maganda po pagsamahin po Oo, siya. pagsamahin yan. Opo. Oo. Speaking of OWA, Seclari, nakapunta na po ba kayo sa OFW Lounge sa terminal? Imbitahan po namin kayo. Sige. Oo, Meron punta na po tayo. tayong dalawa rin na airport lounges. Kasi po, oo. dati po yung ating mga OFWs, minsan nakaupo lang sa floor, Oo, dahil sa dami, sa sikip ng sa airport. sikip. Ngayon po, mas maganda pa yung lounge natin kaysa sa mga business lounge. Minsan, libre pagkain, kape, at wifi. At ang maganda, Seclari, hanggang doon, nandun po ang serbisyo ng gobyerno. Kung kinakabahan sila, kung meron silang tanong, nandun pa rin po tayo para sagutin. Yung assistance, nandun Yes pa po. rin. Hanggang sa ihatid na po sila. Dapat lang talaga na bigyan talaga sila ng assistance. Alam mo kung bakit? Kasi ang OFW, ang binibigay nilang income sa ating bansa ay umaabot ng almost 40 billion dollars. At yan ay yung nasa formal sector. At yung nasa informal sector ay probably additional 2 billion. Opo. Yung informal sector, yung mga hindi nakarehistro pero nagtatrabaho sa abroad at nagpapadala ng kanilang mga kinikita sa kanilang mga pamilya rito. Kaya yan, pag na-infuse yung 40 billion na yan, almost 40 billion na US dollars na kinikita nila, pag na-infuse sa ating ekonomiya, napakalaking tulong yan sa ating ekonomiya. Kaya dapat lamang na tanawin natin ang mga paghihirap ng ating mga OFW. Halos lampas 10% po ng ating Ng ating GAA. GDP ay galing po sa OFW remittances. Sa Seclari, para makita lang po kung gaano ano na po yung serbisyo natin sa ating OFWs. Alam niyo po ba, 50 years ago, nung time pa po ni former President Ferdinand Marcos, Senior. senior po, doon po nagsimula, under po kay Minister Blas Ople. Blas Ople. Oo. Idolo ko rin yun. Opo, napakagaling. Napakagaling. Nung una po, Middle East po ang market. Ngayon po, Seclari, all over the world na po ang Pilipino. At hindi po dahil nagpo-promote ang DFW, hindi po. Dahil sa galing ng Pilipino, nakikilala po sa buong mundo. Pati nga mga engineers natin napakagagaling Engineers, nurses, yung ating mga medical professionals, napakagaling. number one po sa atin yan. Yung ating po mga healthcare workers, including mga caregivers, mga nurses po. At saka ang isa pa maganda dyan, kasi pagdating sa communication, ay hindi tayo malulugi dahil walang Pilipino na hindi marunong mag-English ng kahit paano konti English marunong. Kaya pagdating sa abroad, talagang wala sila problema sa komunikasyon. Saka madali pong matuto ang Pilipino ng ibang lingwahe kasi po naturally bilingual na ho tayo. Dahil dito sa atin more than 80 dialects. Yung iba po multilingual pa kasi marami pa po. So pagdating po sa Japan, ang gagaling maghapon. Pagdating po sa Germany, ang gagaling mag-German. At saka ang kultura kasi natin, mga Pilipino ay pasensyoso, magalang, masipag, at saka matyaga. Kaya yan yung mga nagugustuhan na mga traits ng mga Pilipino na kaya sila nagugustuhan sa abroad. At maidagdag ko lang po, Seclari, yung pong mga Pilipino na mga nurses, saka caregivers, ang sinasabi po nila sa amin pag umiikot po kami, sabi po ng feedback po ng mga ospital, ng iba't ibang bansa, meron po kasing pakialam yung Pilipino. Oo. Meron Makikita talagang mo care. Yung may caring nandun. Opo. So kahit po lampas na sa oras nila, wala pa yung kapalit nila, hindi po nila iiwan yung pasyente nila. Yun talaga ang number one. Yun po. Yung care, pero pag-usapan naman natin ang technical aspect nitong DMW. Ano ang kaibahan nito doon sa dating arrangement na yung Department of Labor ang namamahala ng patiin itong mga OFW? Ano ang malaking kaibahan ngayon? Unang-una po, Seclari, meron na pong sariling department. Isang malaking, kumbaga po dati, attached agency lang ang POA ng DOLE. Doon lang po, nire-regulate lang po ang recruitment. Ngayon po, binigyan na ng tahanan ang OFW sa gobyerno. At itong tahanan pong ito, naalala ko, Seclari, pagka
pagka ano pa lang po, assume ni Presidente, sabi niya, madaliin na natin yung pagtatayo ng tahanan na yan. Huwag na nating antayin pa yung ilang taon pa. Ngayon Oo, na. ngayon na. Ngayon Oo. na. So ito pong tahanan na ito, hindi lamang tumitingin sa recruitment at kapakanan po ng ating mga OFWs. Sabi po ni President BBM, pati pamilya, lalong-lalo na po ang mga anak. Lalong-lalo na po yung mga anak. So, ang mga Napakahirap ng sitwasyon kasi na nagtatrabaho sila sa abroad at naiiwan yung kanilang pamilya dito na nangangailangan din ng gabay ng magulang pero malaking sakripisyo. Kaya nga lahat din ng tulong na pwedeng magawa ng gobyerno dapat talagang gawin. At mabuti na lang at napakaganda ng kalooban ni Presidente Bongbong Marcos na pati yan ay naiisip niya. Opo, yan po ang unang bili niya kay Sec Toots pa Leo. noon. Sec Toots pa po noon. Please, ano yun po, programs and services para sa pamilya po ng OFWs, lalo po ng mga anak nila. So, meron po tayo sa OWA, meron po silang mga scholarship funds, meron po silang mga workshops, at yung pong, ito pong last po natin na activity nung Miyerkules, ay inimbitahan po, no less than po our President, ang mga children po ng OFW sa Malacanang. Yan po. At Sec Larry, napakabait din ni Sec Jerry Acuzarma. Shout out ko lang, Sec Jerry. Oo, mabait talaga yan. At saka napakahusay na tao niya, napakagaling din ng pamamalakad niya. Nagpa-raffle po siya ng 4 na condo units doon sa Palayan po na ano natin, community. Oo. At ang nanalo Palayan yes, sa ano yan, ano, sa Nueva Ecija. Nueva Ecija po. Oo. Sec Larry, sa 4 ang nanalo, 3 bata, 3 anak Talaga? ng OFWs po. Napakaswerte naman nila. Yung isa naman po, for eviction na po siya sa bahay. So talaga pong nakakatulong po talaga tayo sa ating mga kababayan. Nakakahawa kasi yung kabutihang loob ni Presidente Bongbong Marcos eh. Kaya itong pati yung mga opisyal ay talaga namang gumagawa rin ng lahat ng paraan upang makapagserbisyo sa ating mga kababayan. Makikita po talaga nagtutulungan ang iba't ibang ahensya para mabigay po lahat ng programa at serbisyo. Umiikot po tayo, Sec Larry, hindi lang po dito sa iba't ibang rehiyon, kundi abroad, para maano po natin, madala yung serbisyo ng ating gobyerno. Maaari mo bang sabihin sa ating mga kababayan na nanonood ngayon kung saan matatagpuan itong one-stop shop ng OFW na yung action center na pinasinayaan ni Pangulong Bongbong Marcos noong Miyerkules, di ba? Mga kababayan, Martes pala. meron po tayong Bagong Pilipinas one-stop shop or action center. Sa Makati po ito, sa Bindia, malapit po sa Ayala na. Actually po, meron ding jeepney stop sa harap mismo po nitong Bagong Pilipinas na one-stop action center. Iniimbitahan ko po kayo, mga OFWs at pamilya ng OFWs. Bisita po kayo dito kung meron po kayong kailangan or kung gusto nyo lang po tumambay at magkape at magmerienda ng konti, please, pumunta po kayo at tingnan ninyo po itong napakagandang programa ng ating Pangulo at ng Department of Migrant Workers. At hindi lamang yung yung tulong kundi dito ay pwede sila makipagkaibigan sa iba ring mga anak o mga kapamilya ng mga OFW. At yan ay para meron sila ng mga nagkakapalitan ng mga kuro-kuro at nakakabigay rin sila ng tulong sa isa't isa. Yan din ang kagandahan kung bakit na ginagawa natin yan upang magkaroon din, magbuklod-buklod din at magkadugtong-dugtong din ang pamilya ng mga OFW. At Sec Larry, dito kitang-kita paano natin tinitingnan at ang mga OFWs. VIP po talaga ang treatment natin sa kanila bilang napakalaki po ng tulong nila sa ating bansa at yung sakripisyo po nila na ginagawa para sa pamilya nila. Ako talaga yung tinitingnan ko dyan yung sakripisyo nila eh. Grabe yung sakripisyo. Grabe po yung sakripisyo. Oo. Kaya dapat lamang natawagin sila mga bagong bayani. Bagong bayani, sabi nga po ni Pangulo, bakit may bago pa? Matagal ng bayani. Tawagin na nating bayani po yung ating mga OFWs.
Bago tayo magtapos ay meron ba kayong ibang mensahe na gusto nating ipaabot sa ating mga kababayan at lalo na sa ating mga OFW? Well, una po, again, maraming salamat po, Sec. Larry, dito sa pagkakataon na makausap yung ating pong mga OFWs na kababayan. Merry Christmas po sa inyo lahat. Nandito po ang Department of Migrant Workers, ang tahanan ng OFWs, no? At kami po ni na Sec. Hans, handang-handang tumulong po para sa inyo at sa inyong pamilya. Do not hesitate po to call us. Pumunta lang po kayo sa aming Facebook account, ang Department of Migrant Workers. Maraming salamat po and Merry Christmas po sa inyo. Maraming salamat, Yusek PY. Mas kilala si Yusek Kaunan sa pangalang PY. Sa aking pagbabalik ay hahandugan naman namin kayo ng awitin upang kayo naman ay aming libangin. At talaga namang magugustuhan ninyo ang aming mga awitin. Kaya tutok lang kayo dahil magbabalik pa ang Larry Gadon Live!